and ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Hi, good morning, Susan. Good morning, Mantani. At good morning, mga kapuso. Susan, kahit may mga pag-uulan na tayong nararanasan at ang El Nino po ay patuloy na humihina, ay may mga probinsya pa rin na patuloy na makakaranas ng tagtuyot o yung tinatawag nating drought. At yan po ay dyan sa may sa may Luzon, Dalawa, Bataan, Zambales, dyan sa may Palawan, Masbate, hanggang dyan sa may Surigao del Norte. At ayon sa Pag-asa, ay magpapatuloy po itong tagtuyot na ito ngayong buwan at sa Hulyo, posible nang matapos ang El Nino. Pero pagdating naman ng buwan ng Setyembre, maaari naman magsimula yung kapalit ng El Nino at ito naman ay La Nina na bagamat ang epekto po ng La Nina hindi pa kagad mararamdaman dito sa ating bansa. Sa ngayon mga kapuso, Huwebes ng umaga, maayos ang magiging lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Halos konting ulap lang pero pagdating ng hapon makikita yung mga kulay dilaw at kulay pula na yan. Iyan naman po yung mga pagulan dulot ng thunderstorm. Maging dyan sa may Southern Luzon sa umaga may mahinang ulan sa Mimaropa pero pagdating ng hapon, Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa posibleng may ulan. Sa Visayas, sa umaga, Western at Central Section makakaranas ng mga mahihinang pagulan. Pagdating ng hapon, buong Visayas na hanggang dito sa may Eastern Visayas, lalo na dyan sa may Samar Provinces, makikita nyo yung mga dilaw at kulay pula na yan. Yan po yung kumisang malalakas na mga pag-ulan. Sa Mindanao, Zamboanga Peninsula, posible ang mahinang ulan ngayong umaga at sa hapon, buong Mindanao na po ang natatakpan ng dilaw. Northern Mindanao, dyan sa may Zamboanga Peninsula at dyan sa may ARMM at Soxargen, posible ang mga malalakas na pagulan. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mantani.